Bagong alalahanin ang lumitaw kaugnay ng digmaan sa Iran, tumataas ang paggamit ng artificial intelligence para subaybayan ang galaw ng militar ng US. Ayon sa ulat, gumagamit ang mga kumpanyang technological ng China ng AI at open source data tulad ng satellite imagery at flight tracking para imapa ang lokasyon ng mga eroplanong Amerikano, barko at sistema ng misayen sa rehiyon. Inansamal impormasyong ito ay ibinabahagi online at ibinebenta bilang intelihensya na maaring magbunyag ng operasyon ng US na nagdudulot ng pangamba sa Washington. Nagbabala ang mga opisyal ng US na kahit minsan ay napapalaki ang mga kakayahang ito. Mahalaga ang layunin at tanda ito ng bagong yugto ng pakikidigma kung saan maaring gamitin ang komersyal na teknolohiya para subaybayan at posibleng pahinain ang mga aktibidad militar. Humihingi ng paliwanag ang Iran sa mga bansa sa Gulpo matapos nitong ibagsak ang isang Chinese drone sa teritoryo ng Iran. Matapos unang idiyit na ito ay isang Amerikanong drone. Sinabi na yon ng mga opisyal ng Iran na ang drone ay isang Wing-Nong 2 na sa reyon, tanging Saudi Arabia at United Arab Emirates lamang ang may access dito. Balik tayo sa Studio Owen, dalawang interesante kwento pero simulan natin sa artificial intelligence at paggamit nito sa rehiyon. Ano ang dapat nating malaman tungkol dito? Kahanahanga ito, Nicole. Tungkol ito sa US at China na naglalaban sa AI, pati na rin sa buong mundo. Ito ay mga pribadong kumpanya na, kahit maaring may ilang taong sinanay sa loob ng militar ng China, nagpo-post sa Chinese social media ng larawan, impormasyon, at mapa ng kinaroroonan ng puwersa ng US. Nicole, habang sinusuri ito sa Estados Unidos, sinasabing hindi naman nangangahulugang nakakapasok sila sa stealth communication sa loob ng militar ng US. Pero saan ito hahantong? Gumagamit sila ng AI na sapat ang lakas para magbigay ng kapaki-pakinabang na impormasyon. Ang maiisip mo sa paglipas ng panahon ay maaaring magkaroon ng isang uri ng AI arms race dito, tama? Sa isang panig, sinusubukan ng isa na basagin ang code ng kabila. Tapos yung kabila naman ay tinatahasan ng antas at sinusubaybayan ng iba. At makikikita mo na, pareho lang silang nagtatangkang magpaligsahan kung sino ang mga kalamang sa larangang ito, pati na rin sa napakarami pang iba. Isa pang interesting dito, Nicole, ay pribadong kumpanya ang mga ito. Kaya may plausible deniability ang China. Hindi kami yan. Itong mga kumpanya lang ang gumagamit sa kanila bilang proxy. Katulad ng paraan ng paggamit ng Iran sa mga proxy nito sa paligid ng gitnang silangan para protektahan ang sarili nila mula sa responsibilidad at para hindi sila direktang sangkot. Ipinapapita kung gaano kalaki ang maitutulong ng AI sa bansa at kapangyarihan. Muling, ginagamit ang mga asset sa pamamagitan ng mga pribadong kumpanya. Inilalabas ang impormasyon at sinusubukang makita kung aling panig ang mas mangingibabaw sa paglipas ng panahon. Sina at Estados Unidos, halimbawa kung paano lumalawak ang digmaang kinasasangkutan ng Iran lampas sa rehiyon. Kapag tinitingnan natin ang mga alyansa sa rehiyon at mundo, itong pangunahing halimbawa nito. Owen, isa pang tanong ay, ang tungkol sa Chinese drone na nakita sa Iran at sinusubukan nating maintindihan. Tanging Saudi Arabia at UAE lang ang may access sa mga drone sa lugar. Wala pang umaako ng responsibilidad, pero ano masasabi natin sa kwentong ito? Ang China ay ikatlong partido dito. Malalim ang ugnayang militar at kooperasyon ng China at Iran sa maraming larangan. Makikita natin na may dalawang Gulf states na sabay bumibili ng teknolohiyang Chino at Amerikano bilang paraan ng pagbalanse ng relasyon sa US at China. Hanggang ngayon, binabalanse rin nila ang ugnayan sa Estados Unidos at Iran bilang bahagi ng estratehiya sa ugnayang panlabas. Ayon sa Iran, sa proseso ng pag-aalis ng ibang posibilidad, maaaring galing sa UAE o Saudi Arabia ang drone na parehong nagsabing wala silang kinalaman. Lalo na sa kaso ng UAE kung saan nagkaroon sila ng mga tunay na banta. Kahit na sa likod ng mga eksena, hindi pa sila pumapasok at nakikidigma sa Iran o gumalaw ng militar. Pero ayon sa Iran, wala nang ibang posibleng pinagmulan. Matapos mapabagsak ang drone na ito, hindi malinaw kung ito ba ay para sa pagmamanman o kung ito ay isang uri ng strike drone. Pero sa anumang kaso, pinagbibintangan ng mga Iranian ang isa sa dalawang bansang iyon. Nicole, wala pa rin gumamin kung anong bansa ang nagpadala nito.